Lihim ng isang gabing tag-init sa probinsya, hindi ko akalain mangyayari ito. Hello, ako si Mara, 18 taong gulang, taga Batangas, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Lian. Lumaki ako sa isang simpleng bahay sa tabing bundok kasama ang aking ama. Mula pagkabata, nawala ang aking ina nang ako ay 5 pa lamang, at tila isang misteryo ang kanyang pagkawala sa aming pamilya. Sa kwento ko, sasamahan ninyo ako sa isang gabi na hindi ko malilimutan, isang gabi na nagbago ng lahat sa buhay namin ni tatay. Ang gabing mahimbing sa Lian, simula ng lahat. Isang gabing tag-init sa Lian, ang hangin ay mainit at mabagal ang pag-ikot ng mundo. Nakasandalyas ako na may manipis na strap at nakasuot ng lilang damit na may maliliit na bulaklak, habang ang buhok ko ay maluwag na bumabagsak sa likod. Naglalakad ako ng dahan-dahan pa uwi mula sa baryo, nilalabanan ang init ng gabi. Sa paligid, unti-unting nagsasara ang mga tindahan at ang mga ilaw sa mga bahay ay unti-unting namamatay. Ang amoy ng alikabok, sampagita, at matamis na amoy na parang nilutong pulot sa lumang bintana ang bumabalot sa hangin. Bakit ganito ang gabi? Ang lihim sa likod ng katahimikan. Sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa kusina, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, hawak ang tasa ng tsaa at nagbabasa ng diaryo. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ngunit ang tingin niya ay matalim, para bang sinusuri niya ako ng malalim. Nagawa mo bang maglakad-lakad? Tanong niya ng banayad. Tumango ako at naupo sa tapat niya. Madalang ang aming usapan, ngunit hindi ito nakakabahala, sa halip nagbibigay ito ng kakaibang kapanatagan. Ngunit may kakaiba ring bigat sa hangin na hindi ko maintindihan. Gabi ng paglalakad sa baybayin, unang bahagi ng paglalantad. Pagkatapos ng maikling usapan, umakyat ako sa kwarto ko. Sa salamin, tila hindi ako ang nakikita ko, ang mga balikat ko ay diretsyo, ngunit ang tingin ay mabigat at ang mga labi ay namamaga sa init ng gabi. Nakaramdam ako ng kakaibang paglaki sa sarili, parang unti-unting nagbabago ang aking pagkatao. Kinabukasan, habang naghahanda si tatay ng almusal, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, lalo na nang hawakan niya ang kutsilyo para hiwain ang tinapay. Hindi ko maiwasang tumingin ng matagal sa kanyang mga kamay, matibay, may tan na balat at may mga ugat na kitang-kita. Gabi ng paglalakad sa baybayin, ikalawang bahagi ng paglalantad. Sa hapon, naglakad ako patungo sa isang maliit na lawa na nasa labas ng bayan, mga 15 minutong lakad mula sa aming bahay, sa gitna ng mga bukirin at punong kahoy na niyog at akasya. Tinanggal ko ang aking sandalyas at inilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Habang nakaupo sa gilid, may naramdaman akong kakaibang titig. Humarap ako ng mabilis, ngunit wala naman. Ang hangin lamang ang kumakaluskos sa mga dahon na nagdulot ng kilabot sa aking likod. Nang gabi na, nakita ko si tatay sa hardin, naglilipat ng mga tanim na kamatis sa maliit na taniman. Suot niya ay lumang polo na may mga bahid ng pawis sa mga manggas. Tumitig siya sa akin ng mas matagal kaysa dati. Madalas ka bang pumunta sa lawa? Bakit ba? Tanong niya na may halong pag-aalala. Paano ko dapat harapin ang lahat ng ito? Hindi ako nakasagot kaya umiling na lamang. Ang katahimikan ay bumalot sa amin, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, para bang may itinatago siyang lihim na hindi niya kayang ipahayag. Nang gabi, gising ako sa kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa pintuan ng kwarto ko. Nakahiga ako nang hindi gumagalaw, mata ko'y nakaangat, at ang ilaw mula sa koridor ay nagpapalambot sa paligid. Wala namang tao, ngunit hindi nawala ang pakiramdam ng titig. Kinabukasan, hindi ko na sinabi kay tatay ang nangyari. Continue. Ang gabing tag-init sa Lian, ang pagdating ni Vito at mga lumang alaala. Minsan, habang umuupo ako sa isang maliit na cafe sa kanto ng bayan, umorder ako ng malamig na limonada na gawa sa kalamansi at panis na pulot. Nakatingin ako sa labas ng bintana, habang unti-unting naupos ang araw sa likod ng mga bundok. Biglang narinig ko ang isang pamilyar na tinig na tila dumampi sa akin. Nagtatago ka ba, Mara? Ang tinig ni Vito, isang kaklase ko noong high school na matagal ko nang hindi nakita. May kakaiba siyang aura ngayon, isang lalaking may bagong kalaliman sa mga mata. Umupo siya sa harap ko nang hindi inaalis ang tingin. May nangyari ba sa'yo? Tanong niya ng diretsyo. Naiinis man ako, pinili kong umiling na lamang at mumiti ng bahagya. Mas madali kasing magsinungaling kaysa ilahad ang lahat ng iniisip ko.
Napagkasunduan naming magkita muli sa gabi, sa tabi ng ilog kung saan madalas kaming magkwentuhan noon. Pag-uwi sa bahay, ang lumang album at ang imahe ng ina. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si tatay na nakaupo sa beranda, hawak ang isang lumang photo album na may mga dilaw na pahina at mga litrato ng aking ina, isang babae na napakaganda, nakasuot ng manipis na puting damit na halos sumasayaw sa hangin. Halos hindi ko mapigilang mapatingin sa mga mata ng babae sa mga larawan at naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Sinabi ni tatay na kamukha ko raw siya, at sa unang pagkakataon, hindi ko lang ito inisip bilang isang pagkakapareho sa itsura, kundi bilang isang bagay na mas malalim kaysa sa pisikal. Paghahanda para sa gabi, ang bagong mukha ni Mara. Habang papalapit ang gabi, nagbihis ako ng bagong damit na itim, may manipis na strap at bahagyang kumakapit sa dibdib at baywang. Ngunit hindi umaabot hanggang tuhod na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging isang ganap na babae. Sa mga paa ko ay simpleng puting sandalyas na may mababang takong, at ang buhok ko ay nakapulot sa isang mahabang tirintas, basa pa mula sa paliligo. Naisip ko kung paano ko ba tunay na magagawang maging ganito, malaya at mapangahas, gaya ng sinasabi ni nanay noon. Pagkikita kay Vito, ang luma at bagong kwento. Nagtagpo kami ni Vito sa harap ng lumang sinehan sa bayan. Ngumiti siya ng may pagkamangha at tila tunay na natutuwa sa aking presensya. Suot niya ang isang magaan na puting polo na bahagyang nakabukas ang mga butones, at maong na pantalon na may amoy ng murang pabango na kaakit-akit sa kabila ng pagiging simple. Ang ganda mo, sabi niya na may bahagyang pag-aalinlangan. Naglakad kami sa tabing ilog habang unti-unting lumalala ang init ng gabi. Nag-usap kami tungkol sa mga lumang panahon, mga dating kaibigan na nagkalat sa iba't ibang sulok ng mundo, at mga pangarap na tila napalayo na. Ang pag-aalala ni Vito, isang tanong na bumabato sa isip. Bigla niyang tinanong, pakiramdam mo ba may mali sa paligid? Sa'yo? Sa bayan? Nagulat ako sa tanong dahil ito rin ang mga iniisip ko nitong mga nakaraang araw. Parang ang lahat ay nagkakabit-kabit, ngunit wala akong sapat na lakas upang ipaliwanag ito. Napatingin ako sa dilim ng mga poste ng ilaw at sa mga dahon ng damo na kumakaluskos sa hangin. Hindi ko alam, sagot ko sa kanya. Baka kasi ako'y lumalaki na lang. Tumango siya ng mailalim at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala na hindi ko maintindihan. Pag-uwi sa bahay, ang huling halik ni Vito. Pagdating namin sa bahay, nilakad niya ako hanggang sa gate. Nagpasalamat ako ng tahimik, ngunit bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking pisngi at hinaplos ito ng marahan. Isang halik na parang nagdadala ng bagyong damdamin sa puso ko, bagamat tila ba ayaw nitong lumabas sa ibabaw. Nang pumasok na ako, nakita ko si tatay na nakatayo sa pasilyo, tahimik ngunit may bigat ang kanyang mga salita, masyado ng gabi. Tumango ako ng walang paliwanag, ngunit nang dumaan ako sa kanya, parang sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, isang sandaling haplos na puno ng kakaibang init at hiwaga. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Sabi ko, bagamat alam kong hindi iyon buong totoo. Continue. Gabi sa lian, ang hindi malilimutang titig sa dilim. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon, yung gabing nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Para bang may nakatayo sa pintuan ng kwarto ko, ngunit hindi ko makita ang mukha niya. Nakahiga ako nang hindi kumikilos, mga mata ko'y nakabuka, nilalabanan ang takot at kuryosidad. Ang liwanag mula sa koridor ay banayad lang, pumapasok sa maliit na siwang ng pintuan. Wala namang tao, ngunit ramdam ko pa rin ang titig na parang sinusubaybayan ako. Hindi ko alam kung panaginip o realidad iyon, pero alam kong may kakaiba sa gabing iyon. Kinabukasan, hindi ko na ito naisipang sabihin kay tatay. Niligpit ko na lang ang mga iniisip ko at nagmadaling lumabas ng bahay para makalimot. Palibot ng bayan ay tahimik, parang ang lahat ay nagpapahinga sa ilalim ng araw na unti-unting sumisikat. Pumasok ako sa isang maliit na cafe sa kanto, umorder ng malamig na kalamansi lemonade para palamigin ang katawan at isip. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, narinig ko ang pamilyar na tinig ni Vito, na parang isang alon na dumampi sa akin. Ang pagbabalik ni Vito, isang matagal nang nakalimutang kaibigan. Si Vito ay dati kong kaibigan sa paaralan, isang binatang may maamong tingin at palaging nakangiti. Ngunit ngayong gabi, iba ang aura niya, may bagong lalim sa mga mata niya, tila may dalang bigat na hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sa harap ko, hindi inaalis ang tingin.
May nangyari ba sa'yo, Mara? Tanong niya ng direkta. Pinili kong umiling na lamang, mas madali kasing magsinungaling kaysa ilahad ang lahat ng iniisip ko. Napagkasunduan naming magkita muli sa gabi, sa tabi ng ilog kung saan madalas kaming magkwentuhan noon. Lumang larawan, mga bagong damdamin. Pag-uwi ko, nakita ko si tatay sa beranda, hawak ang isang lumang photo album. Mga dilaw na pahina, mga litratong nagpapakita ng aking ina, isang magandang babae na nakasuot ng manipis na puting damit na tila sumasayaw sa hangin. Ang mga mata niya sa larawan ay tila buhay, puno ng kwento. Sinabi ni tatay na kamukha ko raw siya, at iyon ang unang pagkakataon na naisip ko, baka hindi lang ang aking itsura ang nag-ugnay sa amin. Ang bagong ako, isang babaeng nagsisimula ng muling mabuo. Habang papalapit ang gabi, nagsuot ako ng bagong itim na damit na may manipis na strap, bahagyang kumakapit sa dibdib at baywang, hindi umaabot hanggang tuhod. Sa mga paa ko ay simpleng puting sandalyas na may mababang takong, at ang buhok ko ay nakapulot sa isang mahabang tirintas, basa pa mula sa paliligo. Naisip ko kung paano ko ba tunay na magagawang maging ganito, malaya at mapangahas, gaya ng sinasabi ni nanay noon. Pag-ibig o lihim? Ang pagkikita ni Vito. Nagtagpo kami ni Vito sa harap ng lumang sinehan sa bayan. Umiti siya ng may pagkamangha at tila tunay na natutuwa sa aking presensya. Suot niya ang isang magaan na puting polo na bahagyang nakabukas ang mga butones, at maong na pantalon na may amoy ng murang pabango na kaakit-akit sa kabila ng pagiging simple. Ang ganda mo, sabi niya na may bahagyang pag-aalinlangan. Naglakad kami sa tabing ilog habang unti-unting lumalala ang init ng gabi. Nag-usap kami tungkol sa mga lumang panahon, mga dating kaibigan na nagkalat sa iba't ibang sulok ng mundo, at mga pangarap na tila napalayo na. Ang tanong na bumabalik sa aking isip. Bigla niyang tinanong, pakiramdam mo ba may mali sa paligid? Sa'yo? Sa bayan? Napahinto ako. Ito rin ang mga iniisip ko nitong mga nakaraang araw. Parang ang lahat ay nagkakabit-kabit, ngunit wala akong sapat na lakas upang ipaliwanag ito. Napatingin ako sa dilim ng mga poste ng ilaw at sa mga dahon ng damo na kumakaluskos sa hangin. Hindi ko alam, sagot ko sa kanya. Baka kasi ako'y lumalaki na lang. Tumango siya ng mailalim at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala na hindi ko maintindihan. Pag-uwi at ang huling halik. Pagdating namin sa bahay, nilakad niya ako hanggang sa gate. Nagpasalamat ako ng tahimik, ngunit bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking pisngi at hinaplos ito ng marahan. Isang halik na parang nagdadala ng bagyong damdamin sa puso ko, bagamat tila ba ayaw nitong lumabas sa ibabaw. Nang pumasok na ako, nakita ko si tatay na nakatayo sa pasilyo, tahimik ngunit may bigat ang kanyang mga salita, masyado ng gabi. Tumango ako ng walang paliwanag, ngunit nang dumaan ako sa kanya, parang sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, isang sandaling haplos na puno ng kakaibang init at hiwaga. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Sabi ko, bagamat alam kong hindi iyon buong totoo. Continue. Ang gabing tag-init sa lian, ang simula ng lihim sa aming tahanan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ang mga nangyari. Ang pagtingin ni tatay, ang halik ni Vito, at ang kakaibang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Nang gabing iyon, sa kwarto ko, nakahiga ako sa kama na nakasuot ng manipis na cotton na nightgown, ang tela ay dumikit sa aking balat dahil sa init ng gabi. Ang mga bintana ay bahagyang bukas, at ang malamlam na ilaw mula sa kalye ay sumasayaw sa mga kortina. Hindi ako makatulog, ang isip ko ay puno ng magulong damdamin at tanong. Ang huling titig ni tatay sa pintuan. Sa kalagitnaan ng gabi, naisip kong may tao sa pintuan ng kwarto ko. Bumangon ako ng dahan-dahan, at ang mga paa ko ay nakababay sa malamig na sahig. Unti-unti kong nilapitan ang pintuan, at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa koridor. Nakabukas ang ilaw sa labas, at may anino na nakatayo roon, si tatay. Hindi siya pumasok, nakatayo lang siya sa tabi ng pintuan, tahimik at tila nag-aalangan. Ayos ka lang ba? Tanong niya ng mahina. Hindi ako sumagot, ngunit hindi ko rin siya pinaalis. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at lihim na sakit. Mga salitang hindi nabanggit, ngunit ramdam. Ang katahimikan namin ni tatay ay napakabigat, puno ng mga hindi nasasabi.
Ramdam ko ang kanyang paglalaban sa sarili, ang pagnanais na sabihin ang isang bagay ngunit pinipigilan ang sarili. Hinawakan niya ang aking kamay ng marahan at sa sandaling iyon, para bang naglaho ang hangin sa paligid namin. Bago ka, ang sabi niya sa akin, iba na ang pagkatao mo. Napailing ako, hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ramdam ko na may mga bagay na hindi niya kayang sabihin, mga lihim na tinatago sa ilalim ng mga salita. Ang umagang nagpaiba ng lahat. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa loob ng dibdib. Ang init ng gabi ay tila nanatili sa aking balat, at ang mga alaala ng mga nangyari ay naglaro sa aking isip. Sa kusina, nakita ko si tatay na nakatayo sa tabi ng bintana, humihinga ng malalim habang nakatingin sa labas. Suot niya ang lumang polo na medyo nabasa sa pawis, at ang mga mata niya ay tila walang laman, ngunit puno ng pag-aalala. Nagkatinginan kami ng sandali at naramdaman ko ang bigat ng mga salita na hindi niya sinasabi. Paglalakad sa tabing ilog, pagtakas o paghaharap. Nang matapos ang almusal, nagpa siya akong lumabas upang linisin ang aking isipan. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa makarating ako sa tabing ilog na madalas kong pinupuntahan noong bata pa ako. Tinanggal ko ang aking mga sandalyas at inilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Habang nakaupo sa gilid, nag-isip ako tungkol sa mga pangyayari, sa mga tingin at haplos na naramdaman ko mula sa dalawang tao na pinakamalapit sa akin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay naglalagablab ng init at pag-aalinlangan. Ang pagbabalik ng mga lihim, isang liham mula sa nakaraan. Sa pag-uwi ko, napansin kong may lumang kahon sa ilalim ng aparador sa silid ni tatay. Pinulot ko ito at binuksan ng dahan-dahan. Sa loob ay isang lumang sulat na nakasulat sa papel na medyo dilaw na, ang tinta ay bahagyang kumupas. Ang sulat ay mula sa aking ina, isang liham na nagsasabing, kung nabasa mo ito, Mara, nagsisimula ka ng maalala. Hindi ako nawala, naglaho ako dahil sa takot at sakit na hindi ko na kayang tiisin. May pipiliin kang landas, tulad ng ginawa ko noon. Ang mga salita ay tumago sa aking puso, nagdulot ng matinding pagkalito at takot. Ang reaksyon ni tatay, takot at pagsisisi. Nang ipakita ko ang liham kay tatay, napansin ko ang pagputi ng kanyang mukha. Hindi mo dapat ito nakita, sabi niya ng mahina. Bakit? Ang tanong ko ay nanatili sa hangin habang siya ay naupo ng mabigat sa sofa, ang mga kamay niya ay nanginginig. Takot ako, ang sagot niya, takot na baka masyado kang maapektuhan ng mga nangyari sa iyong ina. May mga bagay siyang hindi ko maintindihan at natatakot akong maulit sa iyo. Ang mga salita niya ay parang isang pahayag ng sakit at pangamba na matagal niyang tinatago. Continue. Hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang malalim na lihim na magpapabago sa lahat sa aming tahanan. Habang nakahiga ako sa kama, naramdaman ko ang init ng gabi na tila sumisingit sa balat ko, kasabay ng mga tanong na walang kasagutan sa isip ko. Ang mga alaala ng mga araw na lumipas ay naglalaro sa aking isipan, ang mga titig ni tatay, ang malambing na haplos ni Vito, at ang anino ng aking ina na tila ba nagbabantay sa akin mula sa malayo. Sa gitna ng gabi, may naramdaman akong kakaibang presensya sa pintuan ng aking kwarto. Unti-unti akong bumangon, ang mga paa ko'y nakadapa sa malamig na sahig, at dahan-dahan kong nilapitan ang pinto. Sa liwanag ng koridor, nakita ko ang anino ni tatay na nakatayo sa tabi ng pintuan. Hindi siya pumasok, ngunit tahimik siyang nanatili roon, tila nag-aalangan. Ayos ka lang ba? Ang kanyang mahina, ngunit puno ng pag-aalala na tanong. Hindi ako sumagot, ngunit hindi ko rin siya pinaalis. Umupo siya sa gilid ng aking kama, at ang kanyang matay puno ng mga lihim na sakit. Ang katahimikan namin ay napakabigat. Ramdam ko ang kanyang paglalaban sa sarili, ang pagnanais na sabihin ang isang bagay ngunit pinipigilan ang sarili. Hinawakan niya ang aking kamay ng marahan, at sa sandaling iyon, tila naglaho ang hangin sa paligid namin. Bago ka na, ang sabi niya, iba na ang pagkatao mo. Napailing ako, hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Ramdam ko na may mga bagay siyang hindi kayang sabihin, mga lihim na itinatago sa ilalim ng mga salita. Kinabukasan, nagising ako na may kakaibang pakiramdam sa dibdib. Ang init ng gabi ay tila nanatili sa aking balat, habang ang mga alaala ng mga nangyari ay naglalaro sa aking isip. Sa kusina, nakita ko si tatay na nakatayo sa tabi ng bintana, humihinga ng malalim habang nakatingin sa labas. Suot niya ang lumang polo na medyo nabasa sa pawis,
at ang mga mata niya ay tila walang laman ngunit puno ng pag-aalala. Nagkatinginan kami ng sandali at naramdaman ko ang bigat ng mga salita na hindi niya sinasabi. Nang matapos ang almusal, nagpa siya akong lumabas upang linisin ang aking isipan. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa makarating ako sa tabing ilog na madalas kong pinupuntahan noon. Tinanggal ko ang mga sandalyas at inilubog ang mga paa sa malamig na tubig. Habang nakaupo, nag-isip ako tungkol sa mga pangyayari, sa mga tingin at haplos mula sa dalawang taong pinakamalapit sa akin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang puso ko ay naglalagablab ng init at pag-aalinlangan. Pag-uwi ko, napansin kong may lumang kahon sa ilalim ng aparador sa silid ni tatay. Pinulot ko ito at binuksan ng dahan-dahan. Sa loob ay isang lumang sulat na nakasulat sa papel na medyo dilaw na, at ang tinta ay bahagyang kumupas. Ang sulat ay mula sa aking ina, isang liham na nagsasabing, kung nabasa mo ito, Mara, nagsisimula ka ng maalala. Hindi ako nawala, naglaho ako dahil sa takot at sakit na hindi ko na kayang tiisin. May pipiliin kang landas, tulad ng ginawa ko noon. Ang mga salita ay tumago sa aking puso, nagdulot ng matinding pagkalito at takot. Nang ipakita ko ang liham kay tatay, napansin ko ang pagputi ng kanyang mukha. Hindi mo dapat ito nakita, sabi niya ng mahina. Bakit? Ang tanong ko ay nanatili sa hangin habang siya ay naupo ng mabigat sa sofa, ang mga kamay niya ay nanginginig. Takot ako, ang sagot niya, takot na baka masyado kang maapektuhan ng mga nangyari sa iyong ina. May mga bagay siyang hindi ko maintindihan at natatakot akong maulit sa iyo. Ang mga salita niya ay parang isang pahayag ng sakit at pangamba na matagal niyang tinatago. Continue. Hindi ko maisip na ganito ang magiging takbo ng mga pangyayari sa aming pamilya. Ang mga sandaling iyon ay parang isang bangungot na unti-unting naging realidad at ako ang nasa gitna ng lahat. Nangyari ang mga ito sa isang tag-init sa aming bayan ng Lian, kung saan ang init ng gabi ay halos matunaw ang balat, ngunit ang puso ko ay naglalagablab ng malamig na lihim. Pagkatapos kong makita ang liham ni nanay at marinig ang mga salitang iyon mula kay tatay, ramdam ko ang isang matinding pagkabigla at pagkalito. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko malalaman ang buong katotohanan kung tila ba ang bawat salita ay itinatago? Ang mga tingin ni tatay na dati ay puno ng init at proteksyon, ngayon ay maihalong pangamba at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa akin, o dahil sa mga lihim na matagal na niyang pinoprotektahan. Sa gabi ng aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang bawat paghinga ay parang may kasamang alinlangan, at ang mga mata ni tatay ay tila nagtatago ng isang lihim na hindi niya kayang isiwala. Nang hawakan niya ang aking kamay ng marahan, para bang sinusubukan niyang iparamdam ang kanyang pag-aalala, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Iba ka na, ang sabi niya, hindi na ang batang anak ko lang ang nakikita ko. Napahinto ako, hindi ko mawari kung ano ang sasabihin, dahil ramdam ko rin iyon, ang pagbabago sa aking sarili, ang paglago ng isang bagong pagkatao na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa kusina, tila ba naglalaro ang mga salita sa hangin, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na bigkasin ang mga ito. Si tatay ay nakatingin sa labas ng bintana, habang ako naman ay nagtatangkang itago ang aking mga iniisip. Ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tila sumusubaybay sa bawat galaw ko, nagtataka at nag-aalala. Ang bigat ng kanyang mga titig ay nagpaparamdam sa akin ng isang kakaibang tensyon, na kahit hindi niya sinasabi, ay dama ko sa bawat sandali. Dahil sa hindi maipaliwanag na pagod ng isip, nagpa siya akong lumabas at maglakad sa paligid ng bayan. Ang paglalakad sa tabing ilog ay parang pagtakas mula sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Nilubog ko ang mga paa sa malamig na tubig, habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplo sa balat ko. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naisip ko ang mga pangyayari, ang mga lihim na unti-unting lumalabas mula sa dilim, at ang mga taong mahal ko na unti-unting nagbabago sa aking paningin. Pag-uwi ko, napansin ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng aparador sa silid ni tatay. Nang buksan ko ito, natagpuan ko ang mga lumang sulat at litrato ng aking ina, pati na rin ang isang liham na naglalaman ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang mabigat na desisyon na kanyang ginawa noon. Kung nabasa mo ito, Mara, nagsisimula ka ng maalala. Hindi ako nawala, naglaho ako dahil sa takot at sakit na hindi ko na kayang tiisin. May pipiliin kang landas,
Tulad ng ginawa ko noon, ang nakasulat sa papel. Ang liham ay parang isang paalaala ng isang lihim na matagal nang itinago, na ngayon ay unti-unti nang sumusulpot sa liwanag. Nang ipakita ko ang liham kay tatay, napansin ko agad ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang dati niyang matibay na anyo ay napalitan ng pagkaputla at kaba. Hindi mo dapat ito nakita, ang sabi niya ng mahina. Bakit? Ang tanong ko ay nanatili sa hangin habang siya ay naupo ng mabigat sa sofa, ang mga kamay niya ay nanginginig. Takot ako, ang sagot niya, takot na baka masyado kang maapektuhan ng mga nangyari sa iyong ina. May mga bagay siyang hindi ko maintindihan at natatakot akong maulit sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng isang kakaibang halo ng takot, pangamba, at pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko na ang relasyon namin ni tatay ay nagbabago. May mga hangganan na unti-unting nabubura, at mga damdaming matagal nang itinago ay unti-unting sumusulpot. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit ang tanging alam ko ay hindi na ako ang batang anak na dati niyang kilala. Ako ay nagbabago at ang aming mundo ay unti-unting naupos sa liwanag ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa dilim. Continue. Pasensya, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Pasensya na, hindi ko magagawa ang hiling mo. Pasensya na, hindi ako makakatulong sa kahilingang ito.